Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na punong kahoy at malalawak na bukirin, naroon ang isang maliit na kubong yari sa kawayan at pawid. Tahimik ang lugar. Tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng hangin ang maririnig tuwing umaga. Ngunit sa loob ng kubong iyon, nanahan ang isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang ingay, katahimikang dulot ng matinding lungkot. Doon nakatira ang magkapatid na sina Lino, 12 taong gulang, at ang kanyang nakababatang kapatid na si Maya, 7 taong gulang pa lamang. Dating puno ng tawanan at masasayang kwento ang kanilang tahanan, ngunit nagbago ang lahat ng pumanaw ang kanilang mga magulang dahil sa isang malubhang sakit na mabilis kumalat sa baryo. 1 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang trahedya, ngunit sariwa pa rin sa alaala ni Lino ang huling gabing magkasama sila bilang isang buo at masayang pamilya. Naaalala pa niya kung paano hinawakan ng kanilang ama ang kanyang kamay, habang ang kanilang ina na may mahina nang humihinga ngunit pilit pa ring ngumingiti. "Alagaan mo ang kapatid mo," mahinang bilin ng ama bago tuluyang pumikit ang mga mata nito. Mula noon, si Lino na ang tumayong ama at ina ni Maya. Tuwing umaga, maagang gumigising si Lino upang mag-igib ng tubig mula sa balon na may kalayuan sa kanilang kubo. Pagkatapos, ay maghahanap siya ng makakain. Kung minsan ay ligaw na gulay, kung minsan na may isdang nahuhuli niya sa ilog. Samantalang si Maya ay nananatili sa bahay, naglilinis at nag-aayos sa abot ng kanyang makakaya. Bagamat bata pa, pilit na inuunawa ni Maya ang bigat ng kanilang kalagayan. Ngunit may mga gabi pa ring hindi niya mapigilang umiyak. "Kuya," minsang tanong niya habang nakahiga sila sa banig, "babalik pa ba sina nanay at tatay?" Napapikit si Lino. Masakit pa rin sa kanya ang tanong na iyon, ngunit kailangan niyang maging matatag. Hindi na sila babalik," mahinahon niyang sagot habang mahigpit na yakap ang kapatid. "Pero naniniwala akong binabantayan nila tayo." Tahimik na umiyak si Maya sa balikat ng kanyang kuya, habang si Lino na may palihim na pinipigilan ang sariling luha. Isang hapon, habang naglalakad si Lino pauwi galing sa panghuhuli ng isda, napansin niyang tila mas madilim ang paligid ng kagubatan. Ang mga punong dati nagbibigay lilim ay tila nakamasid at ang hangin ay may dalang kakaibang lamig. Pagdating niya sa kubo, nadatnan niyang mag-isa si Maya. Nakaupo sa may pintuan at yakap ang isang lumang manika na gawa pa ng kanilang ina mula sa basahan. "Kuya," mahinang sabi ni Maya, "parang may naririnig akong boses kanina." Napatigil si Lino. "Anong boses?" "Parang may bumubulong galing sa kagubatan." Napakunot ang noo ni Lino, ngunit pinilit niyang ngumiti. "Baka hangin lang yon, huwag kang matakot." Ngunit sa loob-loob niya, may kakaibang kaba na siyang nararamdaman. Nang sumapit ang gabi, mas mahimbing ang tulog ni Maya kaysa kay Lino. Siya'y gising pa rin, nakatingin sa kisame ng kubo, habang pinakikinggan ang tunog ng mga kuliglig sa labas. Maya-maya, may narinig siyang kakaibang tunog, parang munting hakbang sa labas ng kanilang tahanan. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip sa bintana. Wala siyang nakita, ngunit may napansin siyang kakaibang liwanag sa bandang kagubatan. Isang munting liwanag na tila kumikislap, parang bituing naligaw sa lupa. "Ano kaya yon?" bulong niya sa sarili. Hindi niya alam na ang munting liwanag na yon ang magiging simula ng isang pambihirang pagbabago
sa kanilang buhay. Isang paglalakbay na maghahatid sa kanila sa pag-asa, mahika at sa pagkilala sa isang nilalang na hindi niya kailanman inakalang totoo. Isang mabuting duwende. Maagang nagising si Lino kinabukasan, ngunit hindi dahil sa tilaok ng manok o sa sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga kawayan. Nagising siya dahil sa isang panaginip na puno ng liwanag at mga bulong na hindi niya maunawaan. Sa panaginip niya, muli niyang nakita ang kagubatan. Ngunit hindi ito ang karaniwang madilim at tahimik na lugar na kanyang kinatatakutan. Sa halip, ito'y puno ng kumikislap na liwanag, parang libu-libong alitaptap na nagsasayaw sa hangin. Sa gitna ng liwanag ay may isang maliit na figura na nakatayo, tila kumakaway sa kanya. Lino. Bigla siyang napabalikwas ng bangon. "Hingaling ka, kuya?" Nakatitig sa kanya si Maya. Hawak ang mangkok na may kaunting lugaw. Iyon na ang almusal na inihanda niya. "Masama lang ang panaginip ko," sagot ni Lino. Pilit na ngumiti. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang kakaibang kaba at pananabik. Habang kumakain sila, hindi mawala sa isip ni Lino ang liwanag na nakita niya kagabi at ang panaginip na sumunod. Hindi niya masabi kung ito ba'y guni-guni lamang o may kahulugan. "Kuya," biglang sabi ni Maya, "kung sakaling may nakatira talaga sa gubat, masama kaya siya?" Napatingin si Lino sa kapatid. "Bakit mo natanong yan?" "Ewan ko," sagot ni Maya habang nakatingin sa malayo. Parang hindi naman nakakatakot yung boses na narinig ko kahapon. Parang mabait. Natahimik si Lino. Sa unang pagkakataon, naisip niyang baka hindi dapat katakutan ng kagubatan. Baka may lihim itong itinatago na hindi masama. Pagsapit ng hapon, nagpasya si Lino na pumasok sa gilid ng kagubatan upang mangahoy. Iniwan niya si Maya sa bahay. Matapos magbilin ng paulit-ulit na huwag lalabas. "Babalik ako agad," pangako niya. Habang papalalim ang kanyang paglakad, lalong nagiging tahimik ang paligid. Ang mga dahon ay tila kusang gumagalaw kahit walang hangin, at ang sikat ng araw ay unti-unting nawawala sa makakapal na sanga. Maya-maya, muli niyang nakita ang liwanag. Hindi ito panandalian tulad ng kagabi. Naroon ito, malinaw at kumikislap sa pagitan ng mga puno. Dahan-dahan siyang lumapit. Hawak ang kanyang itak hindi upang manakit, kundi upang ipagtanggol ang sarili kung kinakailangan. "Hello," mahina niyang tawag. Biglang tumigil ang liwanag, saka unti-unting bumaba hanggang sa lupa. At doon niya ito nakita. Isang munting nilalang, kasing tangkad lamang ng isang batang 5 taong gulang. May suot itong berdeng kasuotan na tila gawa sa dahon, at ang kanyang buhok ay kulay pilak na kumikislap sa liwanag. Malaki ang mga mata nito, mabait at puno ng lungkot at karunungan. "Huwag kang matakot," sabi ng nilalang sa mahinahong tinig. "Hindi ako mananakit," nanigas si Lino sa kinatatayuan. Ikaw ba? Ikaw ba yung liwanag?" Nauutal niyang tanong. Tumango ang munting nilalang at bahagyang ngumiti. "Ako si Amon, ang tagapangalaga ng kagubatang ito." "Isang duwende?" bulong ni Lino, hindi makapaniwala. "Mabuting duwende," pagwawasto ni Amon. "At matagal na kitang pinagmamasdan. Kayong magkapatid
Napakapit si Lino sa hawak niyang itak. Bakit? Lumungkot ang mga mata ni Amon. Dahil ang puso ninyo ay puno ng sakit, ngunit hindi puno ng galit. Bihira ang ganoong mga tao. Saglit na natahimik ang dalawa, hanggang sa marinig ni Lino ang tila tinig ni Maya sa kanyang isipan. Ang kanyang takot, ang kanyang pag-asa, at ang kanyang pananampalataya. Alam mo ba ang tungkol sa amin? Tanong ni Lino. Oh, sagot ni Amon. Alam ko ang inyong pagdadalamhati at alam ko rin na darating ang panahong kakailanganin ninyo ang tulong ng mahika. Gaya ng kakailanganin ko rin ang tulong ninyo. Nagulat si Lino. Kami? Anong magagawa namin? Ngumiti si Amon at muling lumiwanag ang buong paligid. Darating ang panahon na malalaman mo, ngunit sa ngayon, nais ko lamang malaman mo ito, hindi kayo nag-iisa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Lino na ang kagubatan ay hindi na lamang lugar ng takot. Isa na itong tahanan ng pag-asa. At ang munting duwending iyon ay maaaring maging simula ng bagong kapalaran ng magkapatid. Tahimik ang kagubatan nang umalis si Amon, ngunit hindi agad nakaalis sa isip ni Lino ang kanyang mga sinabi. Matagal siyang nanatiling nakatayo roon. Hawak ang itak ngunit hindi na para ipagtanggol ang sarili, kundi parang sandigan ng kanyang nanginginig na tuhod. Hindi kami nag-iisa, bulong niya sa sarili. Sa kanyang pag-uwi, mas mabilis ang kanyang hakbang. Sa bawat yapak, dama niya ang kakaibang pakiramdam, takot at pag-asa na magkahalong hindi niya pa kailanman naramdaman. Nang marating niya ang kubo, agad siyang sinalubong ni Maya. Kuya, akala ko hindi ka na babalik, sabi nito. Yakap ang kanyang baywang. Pasensya na, sagot ni Lino habang ginugulo ang buhok ng kapatid. May nakita lang ako sa gubat. Napatigil si Maya. Yung liwanag? Nanlaki ang mata ni Lino. Narinig mo? Tumango si Maya. Parang may kumanta kanina. Hindi ko maintindihan ang salita pero pakiramdam ko para sa atin. Hindi na nagtanong si Lino pa. Sa gabing iyon matapos nilang kumain ng kaunting kamote, inihiga niya si Maya at tinabihan. Ngunit hindi tulad ng dati, siya ang hindi agad nakatulog. Sa kalagitnaan ng gabi, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa hangin. Unti-unting lumiwanag ang loob ng kubo. Hindi mula sa apoy o buwan, kundi mula sa isang munting sinag na dumaan sa dingding na tila ito'y hangin lamang. Naroon si Amon. Maya, mahinang tawag ng duwende. Dumilat ang bata at agad na napaupo, ngunit imbes na matakot ay napangiti siya. Alam ko ikaw, sabi ni Maya. Ikaw yung mabait na boses. Napakunot ang noo ni Lino at agad na umupo sa tabi ng kapatid. Amon, paano ka nakapasok dito? Pinayagan ng inyong tahanan, sagot ng duwende. Ang mga lugar na puno ng pagmamahal, kahit sa gitna ng lungkot, ay bukas sa mahika. Tumingin si Amon kay Lino. Hindi ko nais na takutin kayo. Ngunit may kailangan akong ipagtapat. Naupo ito sa may bangkito at sa isang iglap ay tila mas naging maliit ang silid. Parang ang buong mundo ay nakikinig. Ang kagubatan, simula ni Amon, ay may balanse. Matagal na akong nagbabantay upang manatili ang kapayapaan. Ngunit may dumarating na dilim, isang puwersang sumisira sa lupa, sa mga puno, at sa mga nilalang na naninirahan dito. Isang masamang espiritu? Tanong ni Maya. Inosente ngunit matalim. Tumango si Amon. Oo, at ang kapangyarihan nito'y lumalakas kapag ang puso ng tao ay puno ng poot
at kawalan ng pag-asa. Napayuko si Lino. Bigla niyang naalala ang mga gabing gusto na niyang sumuko. Ang mga sandaling galit siya sa mundo dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Kami ba ang dahilan? Mahinang tanong niya. Hindi, mariing sagot ni Amon. Ngunit kayo ang maaaring maging sagot. Nagkatinginan ang magkapatid. May liwanag sa inyong dalawa, patuloy ni Amon. Isang liwanag na bihira na sa panahong ito, ang kakayahang magmahal kahit sugatan na ang puso. Pero bata lang kami, sabi ni Lino. Wala kaming lakas, wala kaming sandata. Ngumiti si Amon at iniunat ang kanyang kamay. Isang munting dahon ang lumutang at naging hugis isang palamuting kahoy na may ukit na simbolo ng araw at buwan. Hindi lakas ng katawan ang kailangan, paliwanag niya, kundi lakas ng loob. Iniabot niya ang palamuti kay Maya. Hanggat dala mo ito, sabi ni Amon, hinding-hindi kayo mawawala sa landas ng kagubatan. Hinawakan iyon ni Maya at biglang uminit ang paligid. Amon, sabi ni Lino, ano ang kapalit ng tulong mo? Saglit na natahimik ang duwende bago sumagot. Katapatan at ang pangakong hindi ninyo hahayaang lamunin kayo ng dilim kahit gaano pa kasakit ang inyong pinagdaanan. Tumango si Lino. Pangako. Sa sandaling iyon, isang banayad na hangin ang umikot sa loob ng kubo, parang yakap na hindi nakikita. Maghahanda kayo, huling bilin ni Amon bago maglaho. Darating ang pagsubok ng mas maaga kaysa sa inyong inaakala. Muling bumalik ang dilim at katahimikan. Tahimik na yakap ni Lino si Maya. Kuya, bulong ng bata. Natatakot ako, pero mas gusto kong maging matapang. Napangiti si Lino kahit may luha sa mga mata. Magiging magkasama tayo, palagi. Sa labas ng kubo, ang kagubatan ay muling kumislap. Tila sumasang-ayon sa lihim na kasunduang nabuo sa gabing iyon. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ng araw ay nagising na si Lino. May kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Parang may paparating na hindi niya maipaliwanag. Sa tabi niya, mahimbing pa ang tulog ni Maya. Yakap ang palamuting ibinigay ni Amon. Bahagya, itong kumikislap, parang humihinga. Dahan-dahang tumayo si Lino at lumabas ng kubo. Ang hangin ay malamig at ang langit ay may bahid ng kahel at lila. Ngunit may kakaiba. Ang dating masiglang huni ng mga ibon ay napalitan ng katahimikang nakabibingi. Hindi maganda ito, bulong niya. Mula sa malayo, narinig niya ang kaluskos ng mga dahon. Hindi tulad ng normal na galaw ng hangin, kundi mabigat at paulit-ulit parang may gumagapang. Biglang bumukas ang pinto ng kubo. Kuya, tawag ni Maya. Antok pa ang mga mata. Parang masama ang panaginip ko. Pumasok ka sa loob, maring sabi ni Lino, ngunit kalmado ang tinig. Huwag kang lalabas. Ngunit huli na. Mula sa gilid ng kagubatan ay may lumitaw na anino, mahaba, baluktot at tila binubuo ng usok at lupa. Ang bawat hakbang nito ay nagpapadilim sa lupa at ang mga damong natatapakan nito ay agad nalalanta. Napaatras si Maya at mahigpit na hinawakan ang palamuti. Kumapit ka, sabi ni Lino, habang inilalayo ang kapatid sa pintuan. Huwag kang matatakot. Ngunit ang takot ay parang malamig na tubig na bumalot sa kanilang dalawa. Lino! Umalingaw-ngaw ang isang tinig, malalim at puno ng panunuya. Ang sakit ng pagkawala,
Masarap tikman. Nanigas si Lino. Ikaw ba ang sinasabi ni Amon? Marami ang tumatawag sa akin, sagot ng anino. Ako ang dilim na iniiwan ng mga puso kapag sumusuko sila. Biglang sumigaw si Maya at sa kanyang kamay ay lumiwanag ang palamuti. Isang munting sinag ang tumama sa anino, dahilan upang umatras ito ng bahagya. Ano yan? Sigaw ng nilalang, tila nagulat. Lumayas ka, sigaw ni Lino, bagamat nanginginig ang kanyang boses. Hindi ka namin kailangan, tumawa ang anino, ngunit may bahid ng galit. Hindi ninyo ako mapapalayas. Hindi pa. Bigla nitong iniunat ang anino at sinakop ang paligid ng kubo. Naramdaman ni Lino ang bigat ng lungkot. Mga alaala ng gutom, pagod at mga gabing halos mawalan na siya ng pag-asa. Napayuko siya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang maliit na kamay ni Maya sa kanya. Kuya! Mahina ngunit matatag na sabi ng bata. Sabi mo, hindi tayo susuko. Napatingin si Lino sa mga mata ng kapatid, puno ng takot, ngunit mas puno ng tiwala. Huminga siya ng malalim. Hindi, marin niyang sagot. Higit sa sarili kaysa sa nilalang. Hindi kami susuko. Biglang umihip ang hangin. At mula sa mga puno ay lumitaw si Amon. Kumikislap ang buong katawan. Sapat na, sigaw ng duwende. Ang liwanag nito'y tumama sa anino na napaatras at napasigaw sa galit. Hindi pa tapos ito, banta ng nilalang, bago tuluyang maglaho sa dilim ng kagubatan. Nanatiling tahimik ang paligid nang tuluyang mawala ang anino. Napaupo si Lino sa lupa, pagod na pagod. Lumapit si Amon at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Pinatunayan ninyo ang inyong sarili, sabi niya. Ang unang pagsubok ay hindi upang manalo, kundi upang hindi matalo ng takot. Yumakap si Maya kay Lino. Takot pa rin ako, sabi niya. Ngumiti si Amon. Hindi kawalan ng takot ang tapang. Ang tapang ay ang pagpili ng liwanag kahit natatakot. Sa malayo, muling nagbalik ang huni ng mga ibon. Ngunit alam ng tatlo, ito'y simula pa lamang. Matapos ang unang pagsubok, hindi agad naglaho ang bigat na naiwan ng dilim. Bagamat muling naging maliwanag ang paligid, ramdam pa rin ni Lino ang pagod sa kanyang katawan. Hindi pisikal, kundi yaong pagod na nanggagaling sa pakikipaglaban sa sariling takot. Hindi pa tapos ang laban, sabi ni Amon, habang nakatayo sa ilalim ng matandang puno sa likod ng kubo. Kung nais ninyong maging handa, kailangan ninyong maunawaan ang kagubatan dahil bahagi na kayo ng kanyang kapalaran. Nagkatinginan ang magkapatid. Sasama ba kami sayo? Tanong ni Maya. Mahigpit pa ring hawak ang palamuti. Tumango si Amon. Ngunit hindi ito paglalakbay ng lakas, kundi ng pagkatuto. Pumasok sila sa kagubatan ng mas malalim kaysa sa dati. Ang mga punong dati nakakatakot ay tila yumuyuko, nagbibigay daan. Ang liwanag ng araw ay sumasala sa mga dahon. Lumilikha ng mga hugis at aninong parang mga kwento. Ang kagubatan, paliwanag ni Amon, ay salamin ng puso ng tao. Kapag ito'y inalagaan, nagbibigay ito ng buhay. Kapag pinabayaan, nagigpugad ito ng dilim. Huminto sila sa tabi ng isang tuyong sapa. Ang lupa ay basag-basag at ang mga bato'y kulay abo. Dati itong dumadaloy, sabi ni Amon. Ngunit nang ang mga tao'y tumigil sa pag-aalaga sa lupa, natuyo ito. Lumuhod si Maya at inilapat ang palamuti sa lupa. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon.
Parang may nagtutulak sa kanyang loob. Unti-unting uminit ang lupa. Mula sa bitak, sumibol ang munting damo. Kasunod ang malinaw na patak ng tubig na unti-unting naging agos. Napasinghap si Lino. Paano? Ngumiti si Amon. Ang pag-asa ay mas malakas kapag kusang ibinibigay. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang makarating sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng mga sirang puno, tila winasak ng galit. Dito nagtatago ang mga alaala ng sakit, sabi ni Amon. Kailangan ninyo itong harapin. Biglang bumigat ang hangin. Nakita ni Lino ang mga aninong hugis tao sa pagitan ng mga puno, mga mukhang pamilyar. Ang kanilang ama, ang kanilang ina. Ngunit ang mga mukha ay puno ng lungkot at akusasyon. Bakit ninyo kami iniwan? Umalingaw-ngaw ang tinig. Nanginig si Maya at napaatras. Hindi totoo ito, sigaw ni Lino. Ngunit ang kanyang boses ay puno ng duda. Lumapit si Amon. Hindi ito ang kanilang mga kaluluwa. Ito ang inyong guilt. Napapikit si Lino at huminga ng malalim. Lumapit siya sa mga anino. Hindi namin kayo iniwan, nanginginig niyang sabi. Minahal namin kayo at patuloy naming mamahalin ang alaala ninyo. Hinawakan ni Maya ang kamay ng kuya. Masaya sila kung makita nila tayong sumusuko. Unti-unting naglaho ang mga anino, parang usok na tinangay ng hangin. Bumalik ang liwanag. Napakahirap ng aral na ito, sabi ni Amon. Ngunit ito ang magpapalakas sa inyo laban sa dilim. Pag-uwi nila sa kubo, ramdam ng magkapatid ang kakaibang pagbabago. Parang may gumaan sa kanilang dibdib. Sa gabing iyon, habang nakatanaw sa bituin, nagsalita si Lino. Maya, sabi niya, kahit mawala ang lahat, magkasama pa rin tayo. Ngumiti si Maya. At may kaibigan tayong duwende. Sa di kalayuan, pinagmamasdan sila ni Amon. Alam na ang binhing itinanim sa kanilang puso ay nagsisimula ng tumubo. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang paligid. Muling naging masigla ang kagubatan. Mas luntian ang mga dahon, mas malinaw ang batis, at mas magaan ang paghinga ng hangin. Ngunit alam ni Amon na ang katahimikang ito ay panandalian lamang. Kapag ang dilim ay nasugatan, paliwanag niya isang umaga, habang nakaupo sila sa tabi ng apoy, lalo itong nagiging mapanlinlang. Napatingin si Lino sa kagubatan. Ibig mong sabihin, babalik siya? Oo, sagot ni Amon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi bilang halimaw, kundi bilang tinig. Kinagabihan, habang natutulog si Maya, nakarinig si Lino ng pabulong na iyak. Mahina sa una, ngunit paulit-ulit, parang tinatawag ang kanyang pangalan. Lino, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kubo. Sa ilalim ng punong balete, may isang figurang nakaupo, isang matandang lalaki, gusgusin ang damit at tila pagod na pagod. Tulungan mo ako, pakiusap nito. Wala na akong ibang malapitan. Nabagabag si Lino. Sino po kayo? Ngumiti ang matanda, ngunit may kakaiba sa ngiting iyon, parang walang init. Ako'y isa lamang nawalan ng lahat, sagot nito. Gaya mo. Parang may humila sa puso ni Lino. Naalala niya ang mga gabing gutom, ang mga sandaling gusto na niyang sumigaw sa kawalan. Ano ang kailangan ninyo? Tanong niya. Isang bagay lamang, sabi ng matanda. Isang patak ng iyong pag-asa. Ibigay mo sa akin at gagaan ang lahat.
Biglang lumiwanag ang palamuti sa loob ng kubo. Nagising si Maya at tumakbo palabas. "Kuya, huwag!" sigaw niya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Amon sa pagitan nila at ng matanda. "Ito ang hibik ng dilim," maring sabi ng duwende. "Nagaanyong kaawa-awa upang magnakaw ng liwanag." Nagbago ang anyo ng matanda. Ang balat ay naging anino at ang mga matay nagliyab sa galit. "Matalino ka, duwende," singhal ng nilalang. "Ngunit ang tao, marupok." Tumayo si Lino, nanginginig ngunit matatag. "Marupok kami," amin niya. "Pero hindi na kami nag-iisa." Hawak ni Maya ang palamuti at sa pagkakataong iyon ay mas maliwanag ito kaysa dati. Isang bilog ng liwanag ang bumalot sa magkapatid. Napaatras ang dilim, sumisigaw sa galit at pagkabigo. "Babalik ako," banta nito bago maglaho. Tahimik ang gabi. Huminga ng malalim si Lino at niyakap si Maya. "Salamat," bulong niya. Ngumiti si Amon. "Sa bawat pagtanggi ninyo sa dilim, lalo kayong lumalakas." Ngunit sa kalangitan, may ulap na dahan-dahang nagtitipon. Palatandaan na ang huling pagsubok ay papalapit na. Isang umaga, nagising ang magkapatid na may mabigat na pakiramdam. Hindi dahil sa gutom o pagod, kundi dahil sa kakaibang katahimikan. Walang huni ng ibon, walang lagaslas ng hangin. Maging ang mga dahon ay tila nakapirmi. "Kuya!" mahinang tawag ni Maya. Parang may kulang. Lumabas sila ng kubo at agad napansin ang pagbabago. Ang mga punong dating kumikislap sa sikat ng araw ay tila nalulumbay. Ang batis na minsang nabuhay muli ay muling humina ang agos. Biglang lumitaw si Amon, ngunit ngayon ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ang kanyang balat ay maputla at ang pilak na buhok ay tila nababalot ng abo. "Amon!" sigaw ni Lino. "Anong nangyayari?" "Kinukuha niya ang liwanag ng kagubatan," hingal na sagot ng duwende. "Hindi sa dahas, kundi sa pagnanakaw ng pag-asa ng mga tao sa karatig baryo." "Paano natin siya pipigilan?" tanong ni Maya. Mahigpit ang hawak sa palamuti. May lungkot sa mga mata ni Amon. May paraan, ngunit may kapalit. Nagkatinginan ang magkapatid. "Ang palamuting hawak mo," paliwanag ni Amon, "ay bahagi ng aking sariling liwanag. Kung ito'y tuluyang gamitin, maaaring mapalayas ang dilim, ngunit mawawala sa akin ang lakas na magbantay sa kagubatan." Nanikip ang dibdib ni Maya. "Ibig mong sabihin, mawawala ka?" Ngumiti si Amon, ngunit may bakas ng pamamaalam. Ang mga tagapangalaga ay hindi nilikhang manatili magpakailanman. Darating ang panahong ang tao mismo ang dapat magbantay. Umiling si Lino. "Hindi pwede. Kailangan ka namin." "Kailangan ninyo ang isa't isa," banayad na sagot ni Amon. "At ang aral na natutunan ninyo." Biglang dumilim ang langit. Mula sa gitna ng kagubatan ay umalingaw-ngaw ang tinig ng dilim. "Huli na," sigaw nito. "Kapag tuluyang nawala ang liwanag, sa akin na ang lahat." Lumuhod si Maya. Nangingilid ang luha. "Ayokong mawala ka, Amon." Lumapit ang duwende at marahang hinaplos ang kanyang ulo. Ang liwanag ay hindi nawawala. Ipinapasa lamang. Tumayo si Lino, hawak ang balikat ng kapatid. "Kung ito ang paraan para iligtas ang lahat, gagawin namin." Tumango si Amon. "Kung gayon, kailangan ninyong pumunta sa puso ng kagubatan, doon kung saan unang isinilang ang dilim. Sa malayo, ang lupa ay tila naghihintay."
At sa pagkakataong iyon, naunawaan ng magkapatid na ang susunod na hakbang ay magbabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Mas mabigat ang bawat hakbang ng magkapatid habang tinatahak nila ang landas patungo sa puso ng kagubatan. Hindi na sila sinusundan ni Amon, ngunit ramdam nila ang kanyang presensya, parang bulong ng hangin na gumagabay sa bawat liko. "Kuya!" mahina ang tinig ni Maya. "Natatakot ako." Hinawakan ni Lino ang kanyang kamay. "Ako rin, pero magkasama tayo." Habang papalalim sila, nagbago ang paligid. Ang mga puno'y mas matatanda. Ang mga ugat ay tila mga ahas na gumagapang sa lupa at ang hangin ay mabigat sa hininga. Sa gitna ng lahat naroon ang isang malawak na liwasan. Walang damo, walang buhay, tanging bitak-bitak na lupa. Ito ang puso ng kagubatan. Sa gitna nito'y may isang malalim na hukay na parang sugat ng lupa. Mula roon ay umaagos ang itim na usok at sa bawat bugso nito'y may kasamang bulong. Mga tinig ng panghihinayang, galit at takot. "Ang dami nilang boses!" nanginginig na, sabi ni Maya. "Mga pusong sumuko," sagot ni Lino. Bagamat nahihirapan din siyang huminga. Biglang umangat mula sa hukay ang dilim. Hindi na anino o matanda, kundi isang nilalang na tila hinabi mula sa usok at luha. "Narito na kayo," mabagal at malalim ang tinig nito. "Ibinigay na sa akin ng mundo ang kanyang sakit." "Hindi pa tapos," sigaw ni Lino. "Hindi lahat sumusuko." Tumawa ang dilim. "Tingnan ninyo ang inyong sarili, mga batang ulila, iniwan ng mundo. Ano ang meron kayo na wala sa akin?" Tumingin si Lino kay Maya. Naalala niya ang mga gabing gutom, ngunit mas naalala niya ang mga gabing magkayakap sila, nagtatawanan kahit walang makain. "May isa't isa kami," mariin niyang sagot. Inilabas ni Maya ang palamuti. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat nito. Hindi bilang takot kundi bilang responsibilidad. "Amon," bulong niya, bagamat wala ito roon. "Tutularan ko ang liwanag mo." Itinaas niya ang palamuti at isang sinag ang umakyat sa langit. Bumuo ng bilog sa paligid ng hukay. Ngunit lumaban ang dilim. Sumirit ang usok. Bumabalot sa kanilang mga paa. "Kuya!" sigaw ni Maya. Agad na humawak si Lino sa kanya. "Huwag kang bibitaw!" Sa gitna ng ingay at dilim, narinig nila ang tinig ni Amon. Mahina, ngunit malinaw. Ang liwanag ay lumalakas kapag ibinabahagi. Nagkatinginan ang magkapatid. Sabay nilang inilagay ang kanilang mga kamay sa palamuti. Isang matinding liwanag ang sumabog, hindi masakit sa mata, kundi mainit sa puso. Ang mga tinig sa hukay ay unti-unting nagbago, mula sa hibik patungo sa paghinga, mula sa galit patungo sa katahimikan. Sumigaw ang dilim, unti-unting nahihiwalay, parang usok na tinatangay ng araw. Hindi ito ang wakas, huling sigaw nito bago tuluyang maglaho. Tahimik ang liwasan. Mula sa bitak ng lupa, may sumibol na munting usbong, luntian at buhay. Napaupo si Maya, pagod ngunit nakangiti. "Kuya, nanalo ba tayo?" Ngunit si Lino ay nakatingin sa palamuti. Ang liwanag nito ay humihina. At sa kanyang dibdib, may mabigat na pakiramdam. Isang pamamaalam na paparating. Unti-unting bumalik ang kulay sa kagubatan. Ang dating basag-basag na lupa ay tinubuan ng damo at ang hangin ay muling nagkaroon ng huni. Ngunit sa gitna ng pagbabagong iyon, may katahimikang mabigat sa puso ng magkapatid. Ang palamuti sa kamay ni Maya
ay halos wala ng liwanag, tila isang karaniwang piraso na lamang ng kahoy. "Kuya!" Mahina niyang tawag. "Parang malamig na siya." Tumango si Lino. Pakiramdam ko rin. Mula sa pagitan ng mga punong muling nabuhay ay lumitaw si Amon. Ngunit ngayon, hindi na siya kumikislap. Ang kanyang katawan ay halos malinaw, parang usok na tinatamaan ng araw. "Amon!" Sabay na sigaw ng magkapatid. Ngumiti ang duwende, bagamat halata ang panghihina. "Nagawa ninyo!" Lumapit si Maya at niyakap siya. Bagamat pakiramdam niya, yakap lamang niya ang hangin. "Huwag ka pong mawawala." Lumuhod si Amon sa kanilang harapan. "May mga nilalang na isinilang upang magsindi ng apoy at may mga nilikhang isinilang upang ipasa ito." Tumingin siya kay Lino. "Ikaw ang naging sandigan ng kapatid mo kahit wasak na ang mundo mo. Iyan ang tunay na lakas." Pagkatapos ay hinarap niya si Maya. "At ikaw ang nagbigay liwanag ng hindi mo namamalayan. Ang pag-asa mo ang nagpaalala sa kagubatan kung paano mabuhay." May luha sa mga mata ng magkapatid. "Ano ang mangyayari sa iyo?" tanong ni Lino. Huminga ng malalim si Amon. "O kung maituturing mang paghinga iyon, ang aking liwanag ay naging bahagi na ng lupa, ng mga puno at ng mga pusong handang magmahal." Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng magkapatid. Isang banayad na init ang dumaloy sa kanila. "Hindi ninyo ako kailanman mawawala," bulong niya, "hanggat pinipili ninyo ang kabutihan." Unti-unting naglaho ang anyo ni Amon, tulad ng alitaptap na nawawala sa umaga. "Salamat," bulong ni Maya sa kawalan. Tahimik silang naglakad pa uwi, hawak kamay. Sa bawat hakbang, ramdam nila ang presensya ni Amon, hindi bilang duwende, kundi bilang lakas sa loob. Pagdating sa kubo, napansin nilang mas maliwanag ito kaysa dati. May mga kapitbahay na dumating, dala ang pagkain at ngiti. "Hindi na madilim ang kagubatan," sabi ng isa. Parang gumaan ang pakiramdam ng lahat. Nagkatinginan ang magkapatid. Sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig, nagsalita si Lino. "Maya," sabi niya. Kahit wala na si Amon, ngumiti si Maya at inilagay ang palamuti sa gitna nila. "Nasa atin na ang liwanag." Sa labas, ang kagubatan ay kumikislap. Hindi na dahil sa mahika ng isang duwende, kundi dahil sa mga pusong muling natutong umasa. Lumipas ang mga buwan, at ang baryong dating tahimik at malungkot ay unti-unting nagbago. Ang kagubatan ay muling naging luntian, ang mga bukirin ay nagbunga, at ang mga tao ay nagkaroon ng bagong sigla, parang may binigkis na sugat na matagal nang bukas. Hindi na lamang magkapatid na ulila sina Lino at Maya. Sila'y naging bahagi ng puso ng baryo. Si Lino ay natutong magtanim at manghuli, hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para rin sa mga kapitbahay na nangangailangan. Natuto siyang makinig sa kwento ng iba, mga kwento ng pagkawala, ng pagsubok at ng pagbangon. Sa bawat pakikinig, mas nauunawaan niya ang aral na iniwan ni Amon. Ang liwanag ay lumalakas kapag ibinabahagi. Samantala, si Maya naman ay lumaki na may kakaibang lambing sa kalikasan. Ang mga halaman na kanyang inaalagaan ay mabilis tumubo at ang mga hayop ay tila hindi natatakot sa kanya. Madalas siyang makitang nakikipag-usap sa mga bata ng baryo. Pinapaalalahanan sila na alagaan ang lupa at ang isa't isa. "Ganito ang gusto ng kagubatan,"
madalas niyang sabihin. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo ang magkapatid sa harap ng kanilang kubo, napatingin si Lino sa kalangitan. Naalala mo ba si Amon? Tanong niya. Tumango si Maya at ngumiti. Araw-araw! Inilabas niya ang palamuting kahoy. Kupas na, ngunit buo pa rin. Sa liwanag ng buwan, may munting kinang itong inilalabas. Halos hindi mapansin, ngunit sapat upang magpainit ng puso. Hindi na siya kumikislap tulad ng dati, sabi ni Lino. Hindi na kailangan, sagot ni Maya. Kasi tayo na ang kumikislap. Napangiti si Lino. Sa sandaling iyon, umihip ang banayad na hangin mula sa kagubatan. Ang mga dahon ay sabay-sabay na gumalaw. At sa isang iglap, tila may munting anyong kumislap sa pagitan ng mga puno, parang ngiti ng isang matandang kaibigan. Hindi sila nagulat. Salamat, bulong ni Lino sa hangin. Sa paglipas ng panahon, ang kwento ng magkapatid at ng mabuting duwende ay naging alamat sa baryo. Isang paalala na kahit sa gitna ng pinakamalalim na lungkot, may liwanag na maaaring ipasa. At sa bawat batang nawalan ng pag-asa, sa bawat pusong sugatan, may isang kwentong ibinubulong ng kagubatan. Hindi ka nag-iisa. May liwanag sa iyo. Ibigay mo ito at babalik ito ng mas maliwanag. Lumipas pa ang maraming taon. Ang kubong dating gawa sa kawayan at pawid ay napalitan ng isang mas matibay na tahanan. Hindi marangya, ngunit puno ng init at alaala. Sa bakuran nito ay may isang punong itinanim ni Lino at Maya noong mga bata pa sila. Isang punong tumubo sa mismong lugar kung saan unang sumibol ang buhay matapos mapalayas ang dilim. Tinawag nila itong puno ng liwanag. Si Lino ay isa ng ganap na binata, matatag, mahinahon, at may matang sanay sa sakit ngunit piniling manatiling mabuti. Siya ang madalas lapitan ng mga tao sa baryo kapag may problema, hindi dahil sa lakas ng kanyang katawan, kundi dahil sa tibay ng kanyang puso. Si Maya na may dalaga na, may ngiting kayang magpagaan ng loob ng kahit sinong makasalubong. Ang kanyang presensya ay tila may dalang kapayapaan. Parang ang mismong kagubatan ay sumasabay sa kanyang paghinga. Isang hapon, may isang batang umiiyak sa lilim ng puno ng liwanag. Lumapit si Maya at umupo sa tabi nito. Bakit ka umiiyak? Mahinahon niyang tanong. Nawala po ang nanay ko, sagot ng bata. Takot po ako. Ngumiti si Maya at marahang hinawakan ang kamay ng bata. Alam mo, sabi niya, may mga nawawala sa paningin. Pero hindi sa puso. Lumapit si Lino. Dala ang munting palamuting kahoy. Ang palamuting minsang nagligtas sa kagubatan. Kupas na ito, may lamat na ang gilid, ngunit buo pa rin. May kwento kami ng kapatid ko, sabi ni Lino, tungkol sa isang mabuting duwende. Napatingin ang bata, huminto sa pag-iyak. At habang ikinukwento nila ang alamat, ang tungkol sa lungkot, takot, at pag-asang pinili, banayad na umihip ang hangin. Ang mga dahon ng puno ng liwanag ay sabay-sabay na kumislap sa sikat ng araw. Sa isang iglap, tila may munting liwanag na dumaan sa pagitan ng mga sanga. Hindi ito nakita ng lahat, ngunit naramdaman ng bawat isa. Sa puso ng kagubatan, kung saan minsang isinilang ang dilim, naroon ngayon ang kapayapaan. Hindi dahil nawala ang sakit sa mundo, kundi dahil may mga taong handang magmahal sa kabila nito. At kung makikinig kang mabuti sa huni ng hangin sa gabi, maririnig mo ang isang pamilyar na bulong.
Ang liwanag ay buhay, hanggat may pusong handang magpasa nito. Sa gayon, ang kwento ng magkapatid na inulila at ng mabuting duwende ay hindi nagtapos to'y nabuhay sa bawat kabutihang ginawa, sa bawat pusong hindi sumuko, at sa bawat batang muling naniwala sa liwanag, wakas. Nabuhay sa bawat kabutihang ginawa, sa bawat pusong hindi sumuko, at sa bawat batang muling naniwala sa liwanag, wakas.